Ito na yung good news para doon sa mga nag-aabang na sa resulta ng investigasyon. Tinapos na pala ng NBI ang investigasyon doon sa kay Vice President Sara Duterte sa kanyang tinuturing ng pamahalaang active threat laban kay Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House. Ito po ang kinumpirma ng prosecutor ng DOJ at saka ni Undersecretary Vasquez. Pakinggan niyo po yung paliwanag at nitong dalawang opisyal sa harap ng media kaugnay sa isyong ito. Yes, we were informed already that the NBI had finished its investigation, but there's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. But this is subject to evaluation. The NBI and the DOJ are working closely together, our prosecutors, to ascertain the evidence that is on hand. Ayan o. That's part of the case build-up, the evaluation stage that was referred to by PG Richard. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Ayan. So yan yung update yan kasi press conference po yan. Ang sinasabi nitong dalawang opisyal, Undersecretary Vasquez at saka si Richard, yung prosecutors, National Prosecutor Service ng Department of Justice, ang NBI tapos na dyan. Pero meron pa rin, kahit tapos na ang investigasyon ng NBI, ano man ang recommendation yan, patuloy pa rin ang coordination ng NBI at ng mga prosecutor ng DOJ. Para nga ho dun sa susunod na preliminary investigation. Hindi ko alam kung haharap na dyan si Sara Duterte kasi sa NBI, 2 beses inimbitahan, binigyan pa ng deadline hanggang December 31 ng nakaraang taon, hindi talaga nagpakita si Sara Duterte sa mga ahente ng NBI at kay Director Santiago para dun sa investigasyon. Pero tulad ng sinabi ko sa nakaraang mga video natin na nakaraang taon pa, kahit hindi humarap si Sara Duterte, hindi naman titigil ang NBI at ito na yung katotohanan. Mayroon na silang recommendation, tapos na ang investigasyon, under evaluation na ng prosecutors. Ganun po ang proseso NBI muna, tapos prosecution, tapos pag na-evaluate ng prosecution, magkakaroon po ng preliminary investigation bago dalhin sa korte pagka mayroong probable cause. So napapatunay lang ito na yung hindi pagsipot or pag-iindyan or pagbabaliwala ni Sara Duterte sa mga ahente ng NBI at sa NBI mismo bilang institusyon, hindi magiging dahilan yun para hindi siya makasuhan. Sa halip, itinuloy. Dahil alam nyo, yun pong pag-iimbita, summon, investigation, at siya ay pinaharap, iyon ang proseso. Binibigyan siya ng pagkakataon na may pagtanggol na ang kanyang sarili. Pero enough na 2 beses at binigyan pa ng deadline si Sara Duterte para humarap, binaliwala niya. Kaya nakarating niya sa Prosecutor's Service na. Ngayon, pagdating sa nandiyan na sa DOJ, the prosecutors, magkakaroon niya ng preliminary investigation o PI. Pag hindi pa rin dumalo, kasi pwede naman dumalo dyan si Sara para kanyang sumpaan, kanyang sumpaan ang kanyang counter, abit-abit o sinumpang salaysay, manunumpa siya ron o pwede namang abogado lang. So kung hindi, para hindi pa rin siya haharap, tuloy-tuloy yan sa korte. Kasi nga, until now, itinuturing ng national security ng ating gobyerno, threat pa rin yung mga pagbabanta dahil hindi naman withdraw. At hindi naman wala namang anumang statement ng pagdideny si Sara Duterte ito sa kanyang binitewang salita noong nakaraang taon na kanyang pinag-utos na kunin ang buhay ng Pangulo ng ating bansa. Ang asawa niya, First Lady, at Speaker of the House. Sensitibo yan. Hindi ho yan biro. Hindi yan. Sabi ko naman sa inyo, hindi pwedeng iwaliwala. At yan na nga yung pagpapatunay. Umusod na. So, tingnan natin sa DOJ kung paano gagawin nila yan. Yan ang development dito sa kasong ito. Nagpapatunay lang na ang NBI ginawa ang paraan, kahit medyo mabagal, actually, dapat noon pa yan. Sa ibang bansa po, kahit na presidente pa, kahit sino pa, ay kinakasuhan at mabilis ang paglilitis. Nakita niyo si President
elect Donald Trump, guilty doon sa korte sa Amerika. Doon sa mga sensitibong dokumento. Kahit presidente, inilabas pa ng korte nila na guilty pa rin si Trump. Ganon sila. Wala silang pakialam ang kanilang korte sa kahit na presidente o kahit na mataas na opisyal ng kanilang bansa. Kasi ang kanila rule of law, kung ano ang sinasabi ng batas at anong ebidensya. Kinasuhan si Trump nung siya ay mawala bilang Pangulo. Pero dahil inabot din ng election after election yung final decision, ginasuhan pa rin, dineclare pa rin na guilty ang president-elect. Sa Amerika yon. Dito sa atin, dapat ganoon din. Kahit sino, dapat no one is above the law. At yan ang pinakita ng NBI. Kahit vice president, binigyan ng pagkakataon, binaliwala sila, itunuloy na sa DOJ. Bahala na ang DOJ. Aabangan natin yan. Dahil ilalabas naman ng DOJ kung anong update dyan. So, ang sinasabi dyan ni na prosecutors at saka undersecretary, ang coordination ay magpapatuloy pa rin kahit tapos ng NBI, DILG at DOJ. Kasi nga po, at ang lahat ng national security concern, dahil active threat yung kanilang paniniwala doon sa mga sinabi ni Sara Duterte noong nakaraang taon doon sa kanyang press conference na hindi naman pwedeng i-deny at wala naman denial until now. Hindi alam kung sino ang inutusan ito. So kaya hanggang ngayon, may tuturing pa rin threat kay Pangulo Marcos at First Lady at Speaker of the House yung sinabi nga ni Sara, ang Vice President. So ayan po, kailangan, yan ang rule of law. Yan ang dapat pairalin. Binigay yung pagkakataon, binaliwala, so itinuloy ang kaso. Medyo mabagal pero at least umuusod. Sana ho ay magpatuloy pa rin. Sana bilis-bilisan ng DOJ ang evaluation para magkaroon na ng preliminary investigation para tuloy-tuloy na kung kinakailangan. Kung walang ebidensya, i-dismiss. Kung meron, ay tuloy sa korte. Kasi yan ang rule of law na policy ng administrasyong ito. Ano inyong masasabi dyan? Okay? Inuulit ko, tapos na ang investigasyon ng NBI, nagrekomenda na sila, ini-evaluate ng DOJ Prosecutors Panel ang rekomendasyong ito against Vice President Duterte. Di ba? Di ba? Bagong taon. So dapat talaga magkaroon ng katarungan. Justice for all. Justice sa lahat ng naghahanap ng hustisya dito sa ating bayan. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang mga video na ating pinag-uusapan dito. Mahalaga ito kasi po ito ay may kaugnayan sa ating bayan ang lahat. May pakita natin sa buong mundo at pangkaraniwang mamamayang Pilipino na ang batas ay umiiral sa bansa. Dapat umiral, may managot ang dapat managot, mabigyan ng hustisya ang magkabilang panig, ang mga complainant, akusado, at lahat ng sektor na maaaring merong personality at merong kinalaman sa mga pinag-uusapan. Di ba? Ganon. Buhay ang demokrasya.